Alas 5 ng hapon sa Yavapai, Arizona, nagsagawa ng traffic stop ang mga deputy matapos mag-abot ng nakakabahalang sulat ang babae sa customer sa gasolinahan. Sabi ng mga opisyal, sinabi ng biktima na siya ay dinukot, humingi ng tulong sa nakakita na tumawag sa 911 at iniwan ang kanyang pangalan, sasakyan ng suspect, numero ng telepono at ruta. Agad tumawag ang customer at ilang sandali lang naabutan ng mga deputy at state trooper ang dalawa. Ayos ka lang ba dito, bro? Anong meron, Mark? Lapitan at kausapin mo siya agad. Anong nangyayari ngayon? Dinala niya ako sa bahay ko sa mesa at mula noon hawak na niya ako. Kinuha niya lahat at itinali ako sa kotse gamit duct tape. Ano nga bang pinapatunayan ng body cam sa law and crime? Hindi mo talaga masasabi ang mangyayari, kaya kapag may nakakatakot at di inaasahang situation, mahalaga ang magaling na abogado, di ba? Diyan papasok ang partner at sponsor natin, Morgan & Morgan. Hindi lang sila gumagawa ng magagandang sombrero, isa silang law firm na may mahigit 1,000 abogado. Alam mo kung bakit marami sila, kasi madalas silang manalo. Kamakailan, nakuha ng Morgan & Morgan ang 29 na milyong dolyar para sa nagbibisikleta sa Philadelphia, 2.7 milyong dolyar para sa biktima ng aksidente sa Florida, at 5.6 na milyong dolyar para sa banggaan sa Georgia matapos alukin ng insurance ang kliyente nila ng zero lang. Kahit hindi milyon-milyong dolyar ang halaga ng kaso mo, subukang magsampa ng claim at ipaglaban ang para sa'yo. Sa Morgan & Morgan, madali lang, 8 pindot lang sa telepono, pwede ka nang magsimula. Kung nasugatan ka, madali kang makakapag-claim sa forthepeople.com/lcbodycam or sa link sa description at nakapin na komento. Sige. Kilala mo ba ang taong ito? Oh, kilala ko siya. Sino siya? Ex-boyfriend mo siya. May restraining order ka ba laban sa kanya? Meron ka? Oo, meron ako. Wala ka. Kinilala ng babae ang dumukot sa kanya bilang si Jacob Wilhoit, 41 taong gulang na dati niyang nobyo na may protective order siya laban dito. Dinala agad si Jacob sa patrol car na makikita rin natin siya mamaya. Hindi siya kilala sa ganyan. O, nasa likod ko lang ang taga-baril. Dito sa likod? Parang ginawa ka nilang bihag. Dapat nating tukuyin kung sino ang kumuha, pero may zip tie sa kotse at baril ang lalaki sa posiba. Sabi ng 101, dinukot siya mula mesa. Kung makokontak natin ang Mesa PD, malalaman natin kung may report sila ng nawawalang tao. Yan ba ang telepono mo? Akin ang teleponong yan. Binalot niya yon sa foil? At kaya mo bang makopy pa ang isa pang 27 subject? Nasaktan ka ba sa kahit anong paraan? So, tinali ka niya ng zip tie at nandito lahat yon. May lumabas na iba kasi may duct tape siya. Sinabi ba niya kung saan kayo pupunta? Papunta raw sa Cuban, para saan? Sinabi ba niya sa'yo? Para lang makalayo. Para lang makalayo. Oh, Gaano nakatagal yon? hinahabol daw ng mga feds ang pinuno nito. Oo, sinabi niya rin sa akin na kasama siya sa DOSI. Pero may mga gamit siyang naka-foil. Mga gamit na nakabalot sa foil, may baril, maleta at nakaempake. May mga gamit ka ba ron? Wala akong kahit ano. Kaya may nag-report na nawawala at nanganganib ka raw doon. Mabuti naman. Kaya ang ginagawa ko ngayon ay pinapakiusapan ng sergeant ko ang Mesa PD na kontakin sila. Tutulungan namin sila sa anumang paraan. Pwede ring lumapit ang mga detective namin at makipag-usap sa'yo. Ayos lang. Ulitin ko, kailangan mo ba ng medical o ibang tulong na tawagan ko para sa'yo? Ayokong tawagan ng magulang ko, hindi ko kaya. Sige, bigyan mo kami ng sandali. Subukan naming ayusin ito. Inihatid ang babae sa isa pang patrol car para sa kanyang kaligtasan. Samantala, nakausap ng mga pulis at deputy si Jacob, ilang hakbang lang ang layo. Babasahin ko ito sa'yo dahil nasa likod ka ng patrol car ko at may posas ka. Okay ba? Ikaw ay pinigil dahil sa kidnapping. Patuloy pa ang investigasyon. Ayos ba? Pwede mo nang tawagan si Ginoo mula sa Department of Versus dahil may utos na darating. Ano? May utos na darating. Isang nakasulat o? Hindi. May helmet ako. Sinusuri namin kung paano opisyal na mailalabas si Gata Hertz sa tindahan. Anong nangyayari? 10 taon na siyang naging bahagi nito. Ayos ba? Nailigtas namin ang 6 na babae. 6 sa kanila ay nasa Utah at nailigtas namin mula sa kanyang utos.
may isa ring umalis. Isa sa kanila ay umalis na mas maaga, 2 linggo na ang nakalipas mula sa California. Isa pa ay umalis kahapon mula rin sa California. Nagbigay sila ng mahigit 1,000 dokumento. Kumuha ang Border Patrol ng amnivity para sa atin or kung anumang tawag doon. Nagsasagawa sila ngayon ng forensic sa itaas para makuha ang buong amnesty. Kailangang subukan nating pumunta sa Vegas at umalis ng bansa. Sige, saan kayo pupunta sa labas ng bansa? Hindi ko alam. May DOJ sila o kung ano man. Kung sino man ang namamahala doon, may typical na masamang komunidad na siyang nagpapadroga sa amin. Nakuha na namin lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at napapayag din siya, pero halatang napilitan lang. Paulit-ulit siyang na-trauma. Sobrang hirap talaga. Natawagan niyo ba yung Ginoong kinakausap namin? Direkta siyang nagtatrabaho sa Department of Defense at 2 federal na hukom. Isa ay dito sa estado ng Batang. Gaano ka nakatagal sa kumpanyang ito o ahensya o kung anumang pinagtatrabahuhan mo? Gaano na ako katagal kasama nila? Oo, may kasama ka bang katrabaho ngayon? Oo, nagtatrabaho ako sa 3 magkaibang ahensya. Sino? Saan ka nagtatrabaho? Anong ahensya? Ang DOJ, Sige. ang mga federal. May isang federal na hukom na nagtatrabaho dito. At kung ano man ang tawag sa kanila, ang Border Patrol, sila yung talagang nakakakuha ng kasulatan ng pinakamabilis. Meron ka bang anumang kwalifikasyon o anumang bagay na magpapatunay na ikaw ay nasa law enforcement or kung anuman? Hindi ako tauhan, tumutulong lang ako. Kinolekta namin lahat kaya tinutulungan din nila kami at kukuha rin sila. So para kang informant o ganong klase? Yun ang kukunin nila bukas para sa amin. Hindi informant, kundi parang paksa. Isa ito, hindi ko matandaan kung ito talaga ang tamang termino kasi bawat ahensya may kanya-kanyang tawag. Pero sa totoo lang, ang pinakamabilis na makakarating sa amin ay ang mga tauhan. Nagulat ang mga pulis sa kakaibang kwento ni Jacob para suportahan ang kanyang ginawa, pero ibang kwento ang sinasabi ng umano'y biktima. Kailan kanya dinala ngayong araw? Doon kami natulog sa van kagabi. Ibig sabihin kinuha kanya kahapon. Noong Lunes ng umaga, dinala niya ako. Iniwan ko ang kotse ko sa Kia para ipaayos at andun pa rin hanggang ngayon. Ay kaya, dinala mo ba kotse mo sa Kia para sa maintenance? Oo, nagpa-change oil kami. Doon kami nagkita at may suot siyang wig. Dumating siya na may suot na wig. Mahirap siyang igalaw dahil doon. Hinawakan ka ba niya at pinilit sumakay sa kotse? Hindi. Akala ko Uber yon. Akala niya Uber yon. Tama ang narinig mo. Ayon sa babae, isang araw bago iyon, nagkunwaring Uber driver si Jacob at nag-disguise gamit ang peluka matapos ihatid ang sasakyan niya sa auto shop. Kalaunan, natagpuan ng pulisya ang peluka at iba pang nakakabahalang bagay sa trunk ng suspect. Narito ang peluka. Sabi niya, doon siya sinundo nito. Ewan ko pare, so meron kang zip tie. Pinkerton na detective. Yeah, you see that? Badges? Oo. May baril din siya sa likod. Talaga? O parang may posas din siguro. O parang sinturon ng pulis. Napansin ko, tinanggal ba niya yung peluka? So, nag-book ka ba ng Uber? Hindi. So, Naghihintay ako, tapos tumawag siya sa akin at sinabi niya, nag-book ako ng Uber para sa'yo. At lumapit ako sa kotse, tapos sinabi niya sa akin na sumakay na ako. kaya sinabi niya sa'yo na nag-book siya ng Uber para sa'yo. Oo. Tinawagan niya ako. Pagkatapos mong sumakay at pumasok, tinanggal niya ang peluka. Oo. Kaya nailabas mo siya doon. Kailan ginamit ang duct tape at mga zip tie? Ang duct tape at mga zip tie. Duct tape at mga zip tie. Maraming klase ng gamit doon, alam mo yon. Hindi ko alam kung ano ang papasukin natin. Sige, bakit siya naka-zip tie? Hindi siya naka-zip tie. Hindi siya. Ina-assume ko na may zip ties siya. Dito mismo nilagay ang duct tape. Oo. At saan kanya tinape? Sa likod ng upuan. Sa likod? Kaya tinatanggal ang likod na upuan sa may driver's side. Ang mga braso mo ba ay nasa likod o harap? Nasa harap ko ang mga ito. Sa harap mo, naka-zip tie ba ang mga ito sa'yo? Naka-zip tie ang mga ito sa binti ko. Ginamit niya ang hita at binti ko para itali ang mga braso ko. Tapos tinali rin ang ulo ko sa upuan. Sige, may mga zip tie. Hindi siya naglabas ng tape. Tsaka ang tinutulungan na nakita mo siyang gumamit ng duct tape kanina. Ayos lang siya. Natanggal lang ang gulong kaya siya umalis. Siya ang nagmaneho ng kotse sa huling gasolinahan. Ikaw ang mag-check ng camera sa huling istasyon. Nagsindi siya ng sigarilyo, ayos lang siya.
Basta siya ay talagang sobrang traumatic ang nangyari kaya bumabalik siya. Hindi ko alam kung may karanasan ka sa mga biktima, pero madalas silang bumalik. May trauma siyang dinadala. Kung kaya mong kausapin ng mga tao, ayos lang, arestuhin na lang sila. Sila, makapangyarihang mga tao. Kailan ka nagkaroon ng contact sa kanya? Nakilala ko na siya nitong nakaraang 1.5 taon. Sige, siguro. Pakiramdam ko mga huling 3 taon na. Hindi ko alam na siya pala ay biktima ng human trafficking hanggang nung Setyembre lang. Pagkatapos ng susunod na tanong, paano mo siya nakilala? Nagsimula siyang magtrabaho para sa akin mga 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, naging malapit kami at nitong huling 6 na buwan, naging magkasintahan na kami. Sa huling 6 na buwan, nagkaroon ng hindi pagkakatugma na napansin nila. Mula noon na nagsimula kaming makipagtrabaho sa iba't ibang ahensya. Pero ang problema, gaya ng alam ninyo, bawat ahensya ay may sarili nilang mga drafty dumps. Kailangan mong magtrabaho sa opisina at bawat isa gusto ng sariling tumatawag, gawin ito, iyon at kung ano-ano pa. Kaya ngayon, sinusubukan ng California na magpa-extradite. Oo, kaya sinusubukan din naming alamin kasi halos mga pulis lang talaga. Alam mo na, ang pwedeng magpatupad ng mga grant at kung ano-ano pa. Kaya ayun lang. Wala akong hawak ngayon kasi magpapatuloy ako. Pero kung tatawagan mo ako sa cellphone, nandoon yung burner phone matapos umalis ng mga kontraktor. Kasi tinanggal nila lahat ng gamit nila. Alin doon ang burner phone? Yung nag-iisa lang doon na hindi nakabalot ngayon. Yun ba yung sa passenger side? Hindi, may isang hindi nakabalot. Oh, yun yung walang balot. Parang trio yun. Sa tingin ko, tinatawag itong trio o kung ano man. Kung maglalagay kayo ng huling numero dyan, yung huling 2 numero ay, yon sa akin malaki ang numero. Yung ginoong yon ang tumutulong sa atin. Hiniling ni Jacob sa mga investigador na tawagan ang mga numero sa burner phone para matulungan siyang linisin ang pangalan niya. Kalaunan, sinabi ng mga opisyal na tinawagan nila ang isa sa mga numero ngunit hindi kilala ng sumagot ang suspect. Mayroong 520 na numero na direktang contact sa Northern Department of Defense, Border Patrol at mga federal. Maaari niyang sabihin sa iyo lahat ng nangyayari. Yun ang sinasabi ko bilang isang tao. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng isa na yon. Kung may paraan lang na pwede nating palayain na lang siya. Kaya sinusubukan nila. Kaya ang sinusubukan mong gawin ay ilabas siya ng bansa para makaiwas sa human trafficking. Sinusubukan naming ilabas siya ng estado. Tinutulungan naming makarating siya sa Vegas para makasakay ng eroplano. Mailalabas namin siya ng bansa dahil tinatangkang siyang patayin. Kung gagawin ko ito, kukuha kami ng mga tao. Katulad ng sinabi ko, pinaalis na namin ang mga babae. Nung ipaliwanag mo sa kanya, ano sabi niya? Una, itinanggi niya ito, pero may mas malinaw kaming recording. Ipapakita ko sa iyo ang unang nangyari. May libu-libong dokumento pa kaming di natitingnan. Kaya nag-aalala kami na baka patayin siya bago pa sila lumaban sa kanya. Kanino yung sasakyan? Kakabili lang namin yan para mailabas siya. Kakabili nyo lang yan. Kakabili ko lang yan para mailabas siya. Saan mo nakuha? Sa isang lalaki. Alam mo ba ang apelido, pangalan? Hindi, nakitira lang ako sa partner niya kahapon. Kahapon mo lang binili yan. Para mailabas siya. May tracking ang mga sasakyan na telepono namin, kaya kumuha kami ng sasakyan na hindi rehistrado at dinala sa mail para subukang ilabas siya. Literal naming sinubukang iligtas siya. Sige, alam kong ganyan pakinggan. Saan mo siya nakontak kahapon? Sinasabi mong nakuha mo ang sasakyan at nakontak mo ako kahapon. Kailan at saan mo siya nakontak? Redfish o kape o kung ano man. Almusal o kape? Hindi, sinundo ko siya sa kanila. Pinapalitan lang isang kotse niya. Sinundo ko siya. Tinawagan mo ba siya at sinabi mong nakuha mo na ang bago niyang bayani? Hindi. No. Sinasabi ko, natatakot siya dahil siya ang nagpakulong sa kanya. Kailangan niyang makalabas, kaya sana mailabas siya bago pa malaman na nakakulong siya. Uy, naka-zip tie ba siya nung hininto mo siya? Hindi. Hindi. Kaya hindi kasi sa gasolinahan, di ba? Pumasok ka sa gasolinahan. Oo. Kaya nag-abot siya sa isang babae. Ganon niya ginawa ang pagpapadala. Uy, Gabe, nung inimbestigahan mo siya, nakita mo ba kung may order of protection siya? Hindi ko mahanap, kaya gusto ko sanang itanong. Hindi ko siya makita para maibigay yon. Hindi mo siya mahanap para maipadala, pero siya na mismo ang humarap sa hukom. Nasa bahay lang ako at may problema rin ang magulang ko dahil may protective order din sa bahay nila. Tama. Sinabi nila na masasaktan ako kapag nagsalita kaya sumunod na lang ako. Kailangan kong sumunod sa kanya. Kailangan kong sabihin sa kanya na mahal ko siya at sinabi ko na gusto kong nandoon ako. Sige. Nang ginawa ko yon, nagsimula na niya akong palayain mula sa pagkakatali. Sige, kaya nagsimula siya nung sumunod ka na sa laro niya. Tapos pinalaya niya ako. Ito, oy. Hinayaan niya akong pinayagan ka. Pinayagan ka niyang pumasok at gawin lahat sa gasolinahan.
Oo, sinundan niya ako sa gasolinahan kahit saan pero naging mas maluwag siya sa akin. Sige. Sige. Oo. Walang nag-assign nito sa'yo. Wala akong pinagtatrabahuhan. Hindi ko talaga ginusto gawin to. Hindi ko nga talaga ginusto gawin pero may ilan akong mga anak na babae at hindi ko kayang magbulag-bulagan. Hindi ko kayang itigil to. Bago mo tawagan nanay mo, sinabi niyang kasali ka raw sa sindikato ng human trafficking. Isa akong bookkeeper. Mag-aaral ako para maging accountant. Para sa anong kumpanya? Pinaalis niya ako sa trabaho. Pinaalis ka niya sa trabaho? Oh. Paano kanya pinaalis sa trabaho? Tumawag siya, nagpakilalang taga-mesa PD at ayaw ng gulo sa trabaho ko. Nag-almusal ba kayo kahapon ng umaga o uminom ng kape o may ginawa kayong ganon? Hindi, pumunta lang. Isinakay niya ako sa kotse at umalis kami. Tapos, Anong kulay ng peluka? brown. Brown na peluka. Ano pa suot niya? Naka-black blazer siya, pambabaeng blazer. Itim mo kayo mangging peluka. Kayo manggi ang peluka? Kayo mangging peluka at itim na blazer. Oo, parang meron itong... May mga velvet na rosas or bulaklak dito. Itim ito, velvet. Naranasan mo na bang mapahamak o may nagbanta sa'yo? Pakiramdam mo ba may gustong manakit o pumatay sa'yo? Sobrang baliw talaga siya. Tama, ibig kong sabihin kailangan ko pa rin itanong. Maya-maya, habang inihahanda ng mga pulis si Jacob papuntang kulungan, bigla siyang may hiningi na nakakaintriga. Uy, Jacob. Hi, pare. Ako si Deputy Hawkins. Tutulungan kita. Hindi ko maramdaman ang mga kamay ko dahil sobrang higpit nila. Sige, papalitan ko ang poses mo at ilalagay sa harap mo. Hindi ka pa inaaresto, pero pinipigil ka para sa investigasyon. Okay? Kailangan kang dalhin sa headquarters namin. Pagkatapos may mga detective na kakausap sa'yo. Nandito pa ba siya? Oo. Pwede mo ba akong tulungan? Sinabihan ko na rin yung isa pang Ginoo kanina. Pwede mo bang sabihin sa kanya na panindigan niya ang kwento niya na dinukot siya hanggat hindi pa siya nabibigyan ng immunity? Pakiusap, napaka-importante nito, papatayin siya. Panindigan niya ang kwento niya. Panindigan niya ang kwento niya. Panindigan niya ang kwento na dinukot siya hanggat wala pa siyang immunity mula sa Border Patrol. Kung hindi, panindigan niya yon. Kung hindi, papatayin nila siya. Alam kong parang baliw, pero sabihin mo sa kanya na ipako niya ako sa krus. At sabing dinukot ko siya hanggat wala pa siyang immunity bukas. Kung hindi natin magagawa yon, panindigan na lang natin ang kwento. Sige. Alam kong parang tanga pakinggan, pero yan ang tanong. Sige, pakiusap. Tumpa sa Diyos, pakiusap. Gawin mo yan para sa akin. Sasabihin ko sa pulis na maghahatid sa kanya. Sige, pakiusap. Mukhang maganda yan. Pakiusap, sabihin mo yan sa kanya. Uy, nasa na ang ankle monitor mo? Natanggal ito. Nasa na yon? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sige. Talagang nakakabaliw ang lahat ng ito. Hindi ko na masabi pa ang iba tungkol dito. Pero kung kakausapin mo siya, pakiusap. Panindigan mo ang kwento na dinukot ko siya. Maliban na lang kung mailabas natin siya. Sige na, Stephanie Tol. Napakahalaga nito. Alam kong parang kalokohan ang kwento, pero... Uy, Gabe. Ngayong araw, pinayagang tawagan ng di umano'y biktima ang kanyang magulang na una na siyang iniulat na nawawala ayon sa pulis. I'm here with the police. Dapat lang, dahil may alerto kami para sa kanya. May ulat kami ng nawawala para sa'yo. Anong nangyayari? Alam ko nandito ako. Si Deputy Hawkins ito mula sa Apple County Sheriff's Office kasama ang isang state trooper. Sige, ayos lang ba siya? Ayos lang, ayos lang siya. Sige. Yan ang maganda doon. Inaaresto ba siya? Bakit ako arestuhin? Hindi. Hindi ko alam kaya nagtatanong ako. Hindi. Ayos ba siya? May protection na para sa kanya? Sige. Dapat niyang gawin, pero parang wala rin namang silbi, di ba? Oo, sa tingin ko rin. Alam ko kahapon dapat ibigay sa kanya ang protection order, pero mukhang hindi niya natanggap. Hindi siya nagpunta sa korte ngayon. May mga warrant siya sa pag-aresto. Sige. Nakausap na namin ang probation officer niya. Naglabas siya ng 2 warrant para sa kanyang pag-aresto. Sige. Ayos. Nakipag-usap ako sa mesa police at maglalabas sila ng arrest warrant. Ayos, pare. Sige pare. Oo, patas lang yan. Kagaya ng sinabi ko, diniditine ka lang ngayon para sa dagdag na investigasyon. Halos buong oras na nahimik lang ako. Sasabihin ko naman sa inyo kung meron. Kaya mo sinabi sa kanya yon. Sige, sa mga kinauukulan ko na lang ipapaayos bukas. Sige. Salamat. Sige, maupo ka na muna dun sa loob.
Kung sa DOJ siya nagtatrabaho, hindi siya ganun kakabado. Yung babae nagtatrabaho para sa iba pero yung lalaki hindi. Sabi niya ginagawa niya mag-isa pero una niyang sinabi sa akin na para sa DOJ siya nagtatrabaho. Hindi ko alam, malalaman din natin. Ibang klase talaga ang sitwasyong ito. Napakasama nito. Kaya parang pinahahalagahan mo yon. Kaya tatanggalin ko ang tape sa inyo. Sobrang baliw ng taong to. Kaya sinusubukan lang naming alamin ang punot dulo nito. Doon kami papunta pare. Salamat sa pakikipagtulungan mo. Ang mahalaga sa akin, ligtas siya. Oo, ligtas siya. Kasama namin siya. May ID ka ba o anumang kailangan mong ipakita? Hindi mo ba siya marinig? Wala akong dalang anuman. Sige. Wala kaming masyadong dala para subukang makuha yon. Oh, wala talaga tapos hindi mo pa alam nasaan yung ankle monitor. Sige, wala kang ID na magpapatunay sa papel mo doon. Hindi, pero kung yung ginoong nasa telepono, Oh, at kung susubukan ko pang ipaliwanag, mas lalo lang itong magiging katawa-tawa at parang baliw. Pero yung ginoong parang tinawagan mo si Detective Scarlett, matutulungan kanyang makontak ang mga tumutulong sa amin para makuha ang labaha. Si Jacob ay kinasuhan ng kidnapping, aggravated assault, illegal detention, possession of a weapon by a prohibited person at iba pa. Batay sa online na tala, tinanggap niya ang kasunduan at napatunayang nagkasala sa maling paggamit ng armas at panghihimasok sa saksi. Ang 41 anyos ay hinatulan ng isang taong kulungan natapos na dahil sa credit sa pagkakakulong at 4 na taong probation na may supervision. Pagbalik sa opisina ng sheriff, hinarap ng di umano'y biktima ang mga investigador. Pakiusap, puntahan at kunin ninyo ang taong ito. Sapat na ang mga kaso laban sa kanya. Nilabag niya ang protective order laban sa akin. tama pero wala pa yon sa sistema namin. Wala pa ito sa sistema, nasa Phoenix pa rin ito. Ipapaliwanag ko kung ano ang... Sobrang hysterical siya. Diba? Naiintindihan ko. 2 araw na siyang bihag. Naiintindihan ko, pero hindi ko kailangang magmadali. Naintindihan ko. May 2 detective na kasama ang isang suspect doon ngayon. Pero hindi ko siya pwedeng ikulong Bakit? dahil wala akong maisampang kaso. Bakit wala kang kaso? May kaso kang kidnapping at ebidensya na may nangyaring kidnapping. May ebidensya sila pero kailangan pa rin ang pahayag mo. Tara na, gusto ko na itong matapos para sa'yo. Hindi. Makinig ka na lang kaysa makipagtalo, ibigay mo na lang sa akin ang oras mo. Sige, tara na. Bakit ka pa nakatayo dyan? Kung gusto mong umuwi, sumama ka na sa magulang mo. Hindi namin siya iuwi. Hanggang sa magbigay siya ng pahayag niya. Kung makikipagtulungan ka at naiintindihan ko yon pero mas maaga kang pumasok doon at ibigay ang pahayag mo, makakauwi ka na tapos magagawa na namin ang trabaho namin. Sige. Kung masama ang loob mo at ayaw mong makipag-usap, hindi ka namin pipilitin. Pero hindi namin ginagawa yon. Alam ko, tara na. Sige, gawin na natin to. Bilisan mo. Bilisan mo. Tara na, tara na. Payag siyang makipag-usap. Pasensya na. Gusto ko lang umuwi.